Una, kompleto sila. Ngayon, nagpa-interview din sila isa-isa. So, happy na kayo kasi wala naman silang tinatago eh. Alam mo, nakausap namin to ha, itong mga to. At yung kanilang sagot talagang hindi mo matatawaran. Talagang consistent, no? Ngayon, bigyan natin ng diskusyon itong issue nila na mahirap daw patunayan dahil tinatanong kung empleyado ba talaga sila ni Saldico. Alam mo sa akin, hindi issue kung empleyado sila o hindi. Bakit kanyo? Marami namang sa Pilipinas, hindi naman kailangan ng, pwede ka namang kumuha ng driver mo. Nililista mo pa bang empleyado? Pero itong mga to, labas-pasok sa Kongreso, hindi ka naman pwedeng maglabas-pasok doon nang wala kang ID. Halimbawa, ako tanungin mo, empleyado ba ako ng SMNI o hindi? Bahala ka na mag-isip, wala akong pakialam. Basta ako may programa sa SMNI. Hindi na issue kung may ID ako, wala. Naiintindihan? Kasi alam mo, nililigaw nila yung usapin dito. Bakit nila dinadala na kung empleyado talaga meron ba silang patunay na empleyado o hindi? Hindi po kailangan ng patunay na ID para lang mapatunayan na sila yung empleyado, hindi. Ang dami po nilang pictures. Nakakapasok sila sa Kongreso. Kasama nila si Saldico. Sila ang nagdi-deliver ng pera. Kasi nga yung ID, nung wala na sila kay Saldico, kinumpis ka na. Pero syempre may picture yan. No? Ang punto lang natin, hindi naman issue na ID lang ang patunay na ikaw yung naging empleyado. Gaya ng halimbawa ko sa inyo. May ID ako, wala. Alam ko, isa ako sa angkor ng SMNI. May programa ako eh. Hinga mo ako ID. Kung wala ako, di panuuri mo yung video ko. Same thing dito. Di tingnan nyo yung pictures. Ang dami nilang pictures. Makakapasok ba ako sa Kongreso? Basta-basta? Sila nakakapasok. Sila mismo naghahatid. Pagkatapos ng Quadcom hearing, binibigyan nila ng envelope yung mga nag-hearing. May lamang pera. Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Saldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Yun. So okay na yun. So kayo media, wag nyo nang paikot-ikutin na nahihirapan sila, ganun-ganon. Hindi. Ang issue dito, meron silang proof na empleyado sila ni Saldico. Media, period. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nahatira nila umano ng mali-maletang pera. Ilan daw dyan? Dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Member, kaya nga napupulitika na eh. Dahil tingnan mo tong NBI director, sinong pinupuntirya? Yung Marines, pati abogado pinupuntirya. May mga nahahatira na pera ng gabinete ni Bongbong Marcos. At hindi lang gabinete pati si Bongbong Marcos nahatiran. Yung anak niya na si Sandro, merong picture, nahatiran din. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes, siya mismo ang tumanggap. November 2024. Kaya Pangandaman, kaya ka pala tahimik. Pero tandaan mo, hindi ka namin tatantanan. Hanggat hindi ka magsisiwalat. Alam mo yan kasi tumanggap ka rin. Ikaw mismo tumanggap eh. Nang mag-resign si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa issue ng May delikadesa pa ba to? Ikaw ang budget secretary, tumatanggap ka ng maleta? Wow. Wow. Delikadesa ka mo? katiwalian. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Pangandaman pero wala pa siyang sagot. Tumanggi naman ang NBI Director na sagutin ang mga naging patutsada ni Baligod. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang mag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. Samantala, tumagal ng higit 7 oras ang one-on-one interview ng NBI sa mga dating bagman ni Ko kanina, bagay na binigyang halaga ni Matibag. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tingin ni Defensor, overreaching ang investigasyon ng NBI kaya siya tumanggi sa one-on-one. Isipin mo 7 hours, ginisa. Tapos hindi nyo rin naman papatawag si Bongbong Marcos. Hindi nyo rin naman papatawag si Tambaluslos, si De Lima, Trillanes, yung mga nakatanggap. Para ano pa yung 7 oras na yan? Ginisa nyo ng ginisa, in-interview nyo ng in-interview to 18 Marines. Tapos wala rin naman pala kayong gagawin. Interview, kaugnay ito sa paggamit ng mga dating Marines sa sasakyan ng kanyang asawa nang lumantad sila sa press con. Tumingkad daw ang issue ng pagpapadala ng pera sa ilang opisyal dahil sa paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa isang larawan na iniharap ng mga
dating Marines. Anong sinasabi kay Speaker Martin Romualdez? 3 beses isang linggo ang delivery ng pera. Unang-una sa lahat, ito dapat walang politika. Kahit anong oras pa yun nangyari. Kung Marcos, kung Duterte, pag-aralan nila. Diba? Establish natin. Alam mo, maling-mali dito si maling-mali dito si Boying sa sinabi niya na isa daw sa litrato ay dati pang litrato nung panahon ni Duterte. So, parang sinabi niya na totoo yung sinasabi ng Marines. Meron talagang deliveries. Kaya yun yung sinasabi ni Kong Mike. Hindi issue dito kung kailan. Kung panahon ni Duterte o panahon ni Bongbong Marcos. Yung maleta, yung lagayan, mali. Yung balato, mali. Di imbestigahan nyo parehas. Wala namang issue dun eh. Pero ang ginawa ni Boying, parang binato sa Duterte, hindi nila alam. Yung binato nila kay Duterte, bumalik sa kanila. Dahil marami talagang nakatanggap ng maleta. At pinatotohanan ito ni Boying. Parang sinabi niya, totoo itong sinasabi ng mga Marines. Totoo, merong maleta. Paano mo sasabihin ngayon na nung panahon ni Duterte, meron talagang tumanggap. Pero nung panahon ni Bongbong, hindi nakatanggap si Bongbong tsaka si Romualdez. Paano mo ngayon kukontrahin yung sarili mong sinabi? So kung talagang malinis si Bongbong Marcos at tsaka si Romualdez, ipatawag niyo sa Blue Ribbon. Imbestigahan niyo. Kung ayaw niyo imbestigahan dahil presidente, kahit man lang si Romualdez, imbestigahan ninyo. O kung ayaw niyo pa rin si Romualdez, sige, yung mga Marines nang makita ng taong bayan, maisiwalat nila yung dapat maisiwalat doon. Na once and for all, may mapanagot. Hindi yung iimbestigahan ng NBI. Tapos iimbestigahan din ng Ombudsman. Puro namang closed door. Malay natin kung ano lang pinagtatatanong doon. Bukas, sasabihin niyan, 7 oras ginisa ngayon eh. O bukas sasabihin, ang may problema pa yung Marines. Diba? Alam na natin yung script nilang yan. Yan ang ilalabas nila dyan. Parang inimbestigahan yung personalidad, hindi yung maleta. O bukas, tinan nyo sa balita. Ang masama pa dito yung Marines. Hindi man lang nila titingnan saan dinala yung maleta, saan pera. Ginamit ba sa ghost projects? Ginamit ba sa proyekto? Hindi nila iimbestigahan yung mga nabigyan ng maleta. Asahan nyo, sinabi ko yan ha. Asahan ninyo mangyayari yan.